Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po, galing po dito sa Politika Artista PH. Mga kapatid, kumusta po kayong lahat? Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po ang ang balita, mga kapatid? At ito na nga po, talakayin po natin to. Diretso na po kaagad tayo sa ating topic. Mga kapatid, kaugnay po sa pahayag na ipinalabas po ng bagong uupong administrasyon ng Amerika na si Donald Trump administration, ay nagkaroon po sila ng pahayag kaugnay po dito sa controversial na International Criminal Court or ICC, mga kapatid. At ang sabi nga po is Trump administration plans to crippling sanction on ICC, mga kapatid. Ano po kaya ang implikasyon nito, mga kapatid, sa gagawin pong sanksyon ng Amerika at pagpapataw ng parusa sa mga huwes po at mga prosecutor at mga judges ng ICC, mga kapatid? Ito po ba ay may implikasyon sa gagawin po, sa ginawa po ng Pilipinas na pagsasampa po at ginagawa pong panakot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kapatid? Meron po kaya itong implikasyon? Meron po kaya itong pagkokonekta, mga kapatid, laban po sa naging pahayag po na pagsasaksyon po ni Donald Trump sa kanyang pag-upo, sa nalalapit na pag-upo sa 21 po ng January, mga kapatid. Basahin po natin ang naging pahayag po ng pahayag po ng uupong bagong administrasyon na si Donald Trump. Ito po ang kanilang pahayag. Trump administration plan to crippling sanction on ICC. President-elect signal immediately action against International Court over arrest warrant of 4 Israel leaders, mga kapatid. President-elect Donald Trump plans to implement devastating sanction against the International Criminal Court of ICC in The Hague immediately after taking office. Source close the matter disclosed to Israel Hayom. The executive orders could be unbelieved as soon as January 21, just one day after his inauguration, mga kapatid. Yung sinasabi natin, so sa pag-upo po, unang araw po na pag-upo ay magpapataw po ng sanction si Donald Trump dito po sa International Criminal Court laban po sa kinasasangkutan po ng Israel at ng iba pa pong bansa, mga kapatid. So pagpatuloy po natin, the sanction package will be the target both individually, ICC personnel, mga tao po ng ICC, including, ito na po, judge and prosecutors, and the institution as a whole. The administration intended to classify the ICC as an organization threatening U.S. interest, employing designation procedures similar to those used by the U.S. State Department for terrorist organization globally. This designation will trigger serve restriction and anyone involved with the court operation. Ayos yan, mga kapatid, dahil nakikita rin natin dito na parang nagmamalabis na rin po siguro. Nakikita rin po siguro ni Donald Trump na nagmamalabis na rin po itong International Criminal Court sa paggamit po ng kanilang mga puwersa. Kaya hindi po niya palalagpasin, ang buong opisina po ng ICC, ang mga judges, huwes po, ay papatawan po. Ang mga prosecutor ay dali din po, mga kapatid. Mukhang wala pong palalagpasin, wala po yatang palalagpasin si Donald Trump, mga kapatid. Dahil alam naman po natin, ang Pilipinas po ay pilit po yatang ipapasok at pilit po yatang gustong bumalik nitong Marcos administration na pinaninindigan ni Bongbong Marcos, pero gusto po nitong mga kaalyado nila dito sa Kongreso na bumalik po ang Pilipinas sa International Criminal Court. Sa kadahilanan nga daw po sa mga naging problema po na kinasasangkutan nga po ni Pangulong Rodrigo Duterte, na pilit po nilang idinidiin si Pangulong Rodrigo Duterte
dyan po sa kanyang kontradroga ng kanyang nagdaang administrasyon, mga kapatid, na ito daw po ay crimes against humanity na kinasasangkutan po ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kapatid. Tignan po natin ano po ang magiging takbo sa mga darating po at sa mga susunod na panahon. Pagka nakaupo niyo po si Pangulong Donald Trump, mga kapatid. Pagpatuloy po natin, financial institution worldwide will be required to terminate relationship with International Criminal Court personnel or face US sanction themselves, mirroring action taken against sanctioned Israeli citizen by outgoing administration. ICC staff will find themselves unable to perform routine banking operation or use credit card, mga kapatid. Alam naman natin, mga kapatid, na ito pong si Joe Biden, pinondohan po ng pinondohan. Pinondohan po ng pinondohan ang mga kalaban po nito ng Israel. Sino po ba ang kinampihan at sino po ba ang nagpupondo? Di ba po ang Joe Biden administration, kaya po nagpapatuloy po ang bangayan at bakbakan, mga kapatid. Na hinihiling pa nga po, di ba, ito pong si Vladimir Zelensky, di ba? Humihingi po siya ng tulong sa Amerika. Pero ano po ang ginawa ng Amerika? Hindi na po ito pinondohan, mga kapatid. Hanggang sa huling sandali po ng mga nalalabing panahon ni Joe Biden ay pinipilit pa rin po nila na mapakiusapan na magbigay pa po ng pondo. Pero hindi na nga po sila pumayag, hindi na po nila pinondohan. Kaya po itong si Vladimir Zelensky ay nagpapaikot-ikot po sa iba't ibang panig ng mundo, mga kapatid, para makalakap po ng mga donasyon. Ang hiling po lang natin dyan, itong sa Israel ay matigil na po ang kinaharap nilang bakbakan na noon pa man po ay nagsimula na, mga kapatid. Pagpatuloy po natin, the economic activities will be effectively frozen with expectation only for essential needs such as foods, purchase. Furthermore, all US-based assets belong to the ICC employees and the other institution will be frozen. Naka po, patay talaga kayo dito, Talagang mga nganib po talaga ang ICC dito, mga kapatid. Kapag kumilos po itong Duterte, itong Trump administration na nalalapit, marami po talagang maapektuhan dito dahil nagbabala na po bago pa po siya maluklok at bago pa po siya manalo, na ilatag po. Kaya po siya sinuportahan ng maraming mga Americans, ng mga Amerikano, dahil ito po ay kanyang ipinawagan na ititigil po ang anuman pong digmaan at kaguluhan o uunahin po ang kanilang pagkikipagnegosyo sa iba't ibang panig ng mundo, hindi po ang gulo at pagpupondo sa mga gulo ng iba't ibang panig ng bansa. Kaya po itong Trump administration ayaw na po masangkot sa anuman pong klaseng gulong kinaharap ngayon ng iba't ibang bansa, mga kapatid. Ito po, pagpatuloy po natin. The incoming administration strategy extends beyond unilateral action at its plans to secure commitments from US allies to reject cooperation with arrest warrant targeting Israel officials, mga kapatid. Ayan po, makikipagkasundo po, pag-uusapan po nila ang mga naging sagalot po ang mga naging sigalot nitong Israel sa pamamagitan nila Joe Biden, na patuloy pong hanggang ngayon po ay nagpapatuloy pero sana nga po bago po ito maupo si Donald Trump ay matapos na po ito. Malamang sa malamang lahat po ng nangyayaring gulo na kinasasangkutan ng Amerika at ang Amerika ay nagpopondo, matitigil po lahat ito. Batay po sa ipinangako ng Marcos, batay po sa ipinangako po ni Donald Trump nung siya po ay nangangampanya hanggang sa nanalo at mauupo na po ngayong January 21, mga kapatid. So, pagpatuloy po natin, ano po ang tanong po natin dito, mga kapatid?
Alam po natin na itong sina Antonio Trillanes, Laila de Lima, Nery Colmenares, ang mga akbayan, Teacher Party List, Arlene Brosas, Raul Manuel, at iba't ibang grupo po na nagsampa po ng impeachment ng kinasasangkutan po ng nagdaang administrasyon, ay pilit po nilang dinidiin si Pangulong Rodrigo Duterte at ginagawa pong panakot itong International Criminal Court or ICC na hindi naman po pinangangabahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po kaya ang implikasyon nito? Mukhang kaabang-abang to mga kapatid dahil nakita po natin parang may iba po tayong nakikita dito na baka pag-upo po ng Trump administration ay titignan natin kung ano po ang mangyayari. Dito po baka po mapatigil po ito or ano po ba ang mangyayari. Ito po ay kaabang-abang at sinusundan po ng maraming Pilipino kung ano po talaga ang mangyayari. At nararamdaman natin ang kabilat-kabilang issue po na kinaharap ng Marcos administration ngayon. Ano po kaya ang mga mangyayari sa darating na panahon? May pagpapatuloy pa kaya ang issue ng ICC laban sa pamilyang Duterte na pati si Vice President Sara Duterte ay nadamay na rin po dito at ang police official nina Albayalde, Bato de la Rosa at pati po si Senator Bongo ay nadadawit na po dito. Ano po kaya ang kaharapin at kahahantungan po nitong ICC na ipinaglalaban po nitong mga Quad Committee or ipinaglalaban po nitong mga nasa Kamara de Buaya de Representante. I-comment nyo lang po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin isa-isa yan. Maraming salamat po mga kapatid.